Nung panong yun, tinanong ni Jesus ang kanyang malagad ng patalimhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y nagiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo, ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing"? Ngayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti. Sa gayon, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw pinagdiriwang natin ang banal na kapistahan ng pangalan ni Maria. We are celebrating today the feast day of the most holy name of Mary. Ang tanong, bakit natin pinagdiriwang ang banal na pangalan ni Maria? Katapos-tapos pa lang po nating nag-celebrate ng kanyang birthday noong September 8. Hindi pa ba sapat yung mga ibang kapistahan ng ating mahal na ina? Kamukha po ng Immaculate Conception, ng Assumption, ng pag-akyat niya sa langit. Bakit pati pangalan ni Maria kailangan nating ipagdiwang? Sa mga hindi po nakakaalam, ang pangalan po ni Maria ay makapangyarihan. At ito po ay naranasan noong 1683 doon po sa labanan ng Vienna. Muntikan na po na sinakop ng mga Turko ang Europa. Pero ano pong ginawa ng ating inang simbahan? Nanalangin, tumawag po ang Santa Iglesia sa pamamagitan ng pangalan ni Maria. At dahil po sa pagdarasal, gamit ang pangalan ng ating mahal na ina. Ginamit po ng Diyos ang hari ng Poland para talunin ang hukbo na mas malaki sa kanya, mas malakas. Ito po ay naging posible kahit na napaka-imposible dahil po sa pananalangin, paghingi ng tulong ng mga Kristiyano sa Diyos sa pamamagitan ng pagtawag dito sa pangalan ni Maria. Kaya itinatagpo ng Santo Papa ang kapistahan na ito ngayong araw dahil ginugunita natin ang tagumpay, ang milagro na nangyari doon sa labanan ng Vienna bilang pasasalamat. Kasi ang katotohanan po, ang pangalan ni Maria ay may lakas. Ang pangalan ni Maria ay may dalang proteksyon. At ang pangalan ni Maria ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kahit naman po kayo, kapag tinawag kayo sa inyong pangalan, napapalingon kayo, hindi po ba? Ang kasabihan nga, one of the sweetest words that anyone would like to hear is their own names. Kaya kapag tinawag mo ang tao sa kanyang pangalan, sasagutin ka niya. Walang masaya kapag tinatawag mo siyang hoy, di po ba? Hindi po natutuwa ang tao kapag pinapaswitan mo lang siya. Psst! Kahit naman po ang mga aso at ang pusa, pinibigyan natin ng pangalan, hindi po ba? Ang pagtawag mo sa pangalan ng tao ay isang uri ng paggalang o respeto. At ang pangalan ay hindi lang po salita. Ito po ay tanda ng ugnayan at relasyon natin. Di po ba? Kaya nga po, merong tatlong dahilan bakit mahalaga na ipagdiwang natin at tandaan ang pangalan ni Maria ngayong araw. Una, sa pangalan po ni Maria, naroroon ang ating paglapit sa Diyos. Minsan, hirap tayong lumapit kay Jesus kasi feeling natin makasalanan tayo. Nararamdaman natin, naisip natin, hindi tayo karapat-dapat. Pero kapag sinabi natin ang pangalan ni Maria, para bang merong isang ina na tumutulong sa atin para mas makalapit tayo sa Panginoon. Pero pangalawa, nagbibigay ng ginhawa ang pangalan ni Maria sa ating mga anak niya.
The name of Mary brings comfort to us. Pansinin niyo po yung mga may sakit, yung mga may sobrang lala na nararamdaman. Kapag hindi nila kaya yung sakit ng kanilang karamdaman, napapasigaw sila. Sinong tinatawag nila? Yung nanay nila, di po ba? Kung may bone cancer yan, lalong-lalo na pinakamasakit na klase ng cancer, nanunuot sa yung kaloob-looban yung sakit. Maririnig mo na lang yung pasyente, sasabihin niya, "Inay ko po! Mami! Nanay ko!" Ang pagtawag sa nanay ay paghingi ng tulong. Dahil alam natin, ang unang nagbigay ng ginhawa sa atin, walang iba kung hindi ang ating mga ina. Kapag nagdarasal ka ng Ave Maria, makakaasa ka, makakatanggap ka ng tulong at kapayapaan. Ang pangalan ni Maria ay parang yakap ng isang ina. Sa gitna ng iyong problema, gulo o sakit, sapat na ang simpleng pagbigkas sa kanyang pangalan para maramdaman mo hindi ka nag-iisa. Pangatlo at kahuli-hulihan, ang pangalan po ni Maria ay isang sandata laban sa masama. The name of Mary is our weapon against evil. Turo po ng mga santo yan, na kapag tinatawag daw natin ang pangalan ni Maria, tumatakbo daw po, iniiwasan tayo ng masama. Kasi si Maria, siyang kabaliktaran po ng lahat ng tukso o ugali ng demonyo. Si Maria ay may kababaang loob. Si Maria ay ang unang sumunod tapat sa kagustuhan ng Diyos. At si Maria ay dalisay sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kaya kung natutukso ka, sabihin mo lamang, "Maria, tulungan mo ako." May isa pong magpapatotoo dyan, isang Catholic speaker. Sabi niya, ang tagal po niyang nag-i-struggle, talagang hirap na hirap po siya sa porn addiction. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na nanunood ng mga malalaswang palabas, tumitingin ng mga bastos na larawan sa internet. Pero paano daw po siya nakapagbago? Paano niya naiwanan itong addiction na ito? Nagumpisa daw po sa kanyang pagdarasal ng rosaryo. Nagumpisa, napakalaking tulong sa kanya ang pagtawag sa pangalan ni Maria. Mga kapatid, ang pangalan ni Maria ay parang isang susi. Binubuksan ng pangalan ni Maria ang pintuan ng grasya, ang kapayapaan at kaligtasan para sa atin. Kaya nga po, ang tanong, gaano mo kadalas tawagin ang pangalan ni Maria? How often do you call upon the name of Mary? Baka mas madalas ka pangang nagmumura di po ba? Ingat kayo kapag kayo'y palamura, because cursing opens your soul to the devil. But saying the name of Mary opens heaven for you to receive blessings. Amen? Sana hindi mo lang tinatawag ang pangalan ni Maria kapag meron kang problema. Pero araw-arawin mong tawagin siya. Tawagin mo ang pangalan ni Maria pag nagtatrabaho ka. Sabihin mo ang pangalan ni Maria sa iyong pamilya, sa mga simpleng desisyon mo araw-araw. At mabibigyan ka ng gabay, kalinawan, ng iyong isip, kapayapaan sa iyong puso at kalooban. Huwag nating kalimutan na ang pinakamaiksing panalangin ay minsan siya din ang pinakamakapangyarihan. Ang pinakamalakas na dasal ay ang pagsasabi lang ng pangalan ni Maria. Bulong mo, Mama Mary. Sapat ng dasal yon kung nanggagaling naman ito sa iyong puso. Amen? And when you say the name of Mary, she would always lead you to another name. And that name is above every other name. It is the name of Jesus. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pangalan ni Maria sa pangalan ng kanyang anak, si Jesus. When you say the name of Mary, not far off, it is connected to the name of our Lord Jesus. Ang pangalan po ni Maria ay parang daliri. Ito ay nagtuturo sa pinakadakilang pangalan, ang pangalan ni Jesus. Si Maria ay hindi nabuhay para lang po sa kanyang sarili. Lahat ay biyaya niya. Lahat ng tinanggap niya, pinagkaloob niya. Lahat ng biyaya niya, tinuturo niya
galing sa Diyos, galing sa kanyang anak si Jesus. So today we honor the most holy name of Mary and making her name part of our daily prayer. Gawin niyo po sana parte din ng bawat hininga niyo ang pagsasabi, pagbabanggit ng pangalan ni Maria para kayo ay mas basbasan ng Diyos. Dahil sa bawat pagbigkas natin sa kanyang pangalan, naroroon ang pagmamahal ng isang ina nagdadala sa atin mas malapit kay Kristo. Si Kristo ang ating buhay, si Kristo ay ang ating tuwa, si Kristo ang ating kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen.